Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 na ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS Your Community Radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Muli, ako po ang inyong lingkod ngayong hapon, Sara May Tulabing. Buenos dias a todo. Maayong buntag sa tanan. Good afternoon, Zamboanga Peninsula. Kumusta ang ating mga tagapakinig aquí na siyudad de Zamboanga? Ketal al de ato 98 barangay aquí? Ketal al barangay Talon-Talon, no? Parang nag-fire out na ba? Kanina may sunog, no? Diyan sa may Angeles. So ingat po tayo. Yung barangay Talon-Talon, medyo sunod-sunod po yung naging fire incident dyan. So ingat po tayong lahat. At maayong hapon sa mga taga Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good afternoon din, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kung kayo po ay nakikinig ngayon sa radyo o Facebook, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre ngayong hapon na ito, makasama niyo po ako para nga sa ating programang Ahensya de Konsensya hanggang 2:30 ng hapon. At remember, kada first and third Wednesday of the month, nakasama po natin dito ang ating bagong partner. Ito po ang National Police Commission Region 9 o ang NAPOLCOM 9. Tuwing first and third Wednesday of the month po yan dito sa ating programang ADC o Ahensya de Konsensya. At syempre sa ngalan ng ating Acting Assistant Regional Director ng NAPOLCOM 9, Attorney Alexis C. De Lima. Attorney, good afternoon. Medyo na busy lang si attorney pero hindi magiging dahilan para hindi natin mapakinggan kung ano yung mga dapat na makuha, anong mga lesson, no, or matutunan natin from NAPOLCOM. At makakasama pa rin natin ang NAPOLCOM ngayon, of course, together. Siguro second or third na ba? No? Nakalimutan ko na, no? Pero makakasama po natin ngayon ang Attorney 5 ng NAPOLCOM, Attorney RB Arquiza. Attorney, welcome back. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon po sa iyo, ma'am. No? Good afternoon din po sa aming Regional Director, Attorney Pablito Abad Jr. Nasa Pagadian po siya ngayon. Also, good afternoon po sa ADR namin, no? Assistant Regional Director, si Attorney Alexis De Lima. Busy po siya ngayon. No? Yes. Currently, nasa Mercedes siya sa Pro 9 na ongoing po yung promotional ng mga PNP officials natin. Kaya hindi po nasayang last time dinala niya po kayo dito. Ito pala yung mangyayari. Yes po, parang ganun na nga po. Second time. Second time po. Okay. So ayan po. So again po sa kakabukas lang ng kanilang radyo, ngayong hapon na ito kasama po natin ang NAPOLCOM at alam niyo po, no, pag-uusapan po natin itong tungkol sa arrest, warrant at rights ng isang arrested person. Ayan. At dahil dyan, inaayanyahan po namin kayong makibahagi, makisali dito sa ating usapin. Pwede po kayong magtanong, magkomento at magpadala nga ng inyong message sa 0916-296-6625 o kaya po ay mag-comment sa ating official Facebook page, ang 1116 DXAS. May page din ng ating NAPOLCOM. Yes po. Opo, ang ating page ay ito po yung NAPOLCOM Regional Office 9. Ayan. Ang kanilang logo, baka kasi may mga gumagaya, etong
Pambansang Komisyon ng Pulisya. Ayan. Yan yung may logo nila. Ano po ba ito? Sa gitna. Oo, basta yung may logo tapos logo ng Napolcom Yes po. po, logo po siya ng Napolcom. Ayan. Sige. Kaya hindi na po natin papatagalin pa. Alam ko yung iba dito sa inyo, excited na lalo na ngayon, no? Maraming mga inaaresto. Parang Attorney. nagiging issue yung Oo. pag-aresto ngayon. Ang no? daming inaaresto ngayon. Pati sa Senado po, may nangyayaring pag-aresto. May kahit kanina pinasa ko nga yung viral video, may police din actually na inaresto, kaya marami po tayong dapat na matutunan dito. Paano ba yung legal na pag-aresto sa isang tao at ano rin po yung mga tinatawag natin na mga warrantless. Kaya attorney, umpisahan na po natin. Siguro po umpisahan natin doon sa para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Ano po ba muna ang legal na kahulugan ng arrest o pag-aresto? Yes po. Yung arrest po is the taking of a person into custody to answer for the commission of an offense. Mhm. So, yun po yung legal na definition ng arrest. No? Yung pagkuha ng isang tao na dapat ilalagay siya sa custody ng otoridad para sagutin niya yung kaso na meron siya or na-file against sa kanya. Opo. Pero yung arrest, attorney, dapat ba may warrant of arrest talaga o pwede walang warrant? Mamaya pag-usapan din Yes actually natin, no? Opo. Pwedeng may warrant, no? Generally, no, dapat ang isang tao na pwede siyang arestuhin kung may valid existing warrant siya. And of course, galing po sa korte. yes po. Later on, madidiscuss din po natin yan no, kung sino ba ang nag-i-issue ng warrant. So may mga instance or circumstances din po tayo na pwedeng mag-aresto na kahit walang warrant. So yun po yung tinatawag natin valid or lawful warrantless arrest po. Okay, lawful warrantless arrest. Okay, so pero kailan lamang maaring arestuhin ng mga otoridad ang isang tao kapag meron na po yung warrant? Yes po, general rule po is dapat mayroon talagang warrant na valid and existing. Sinasabi nating existing kasi while na-issue na or habang na-issue na yung warrant, so walang expiration po kasi yan eh. So existing siya, no? Unless ma-recall siya ng issuing court or ng judge or na ipatupad na or na-serve na yung warrant. So, doon lang po na natatapos yung life ng warrant of arrest. No? Second po, pwede din as mentioned, maaresto din yung isang tao pag kahit walang warrant, pag it falls under the circumstances allowed by law, no? Yung lawful warrantless arrest natin. Attorney, yung bakit ba mahalagang malaman ng publiko ang kanilang mga karapatan kapag sila ay inaaresto? Siguro no, para maprotektahan sila from all kinds of abuses, even maltreatment or violation ng kanilang mga constitutional rights, no. And also to balance siguro no the power of the state or the government in enforcing laws and the people's right to freedom, dignity, and due process of law. No? At ano po yung dito po pagdating sa warrant of arrest, ano po ang warrant of arrest? Sino lamang ang maaaring mag-issue nito? Kanina na-mention naman din natin, no? Opo. Yung nag-i-issue po ng warrant of arrest po, generally po is yung judge lang po talaga. No? Of course, may mga criteria po bago siya mag-issue ng warrant of arrest. Okay. Pero yung halimbawa ba, attorney, pwede ba yan matimbrehan yung sinampahan ng kaso na, uy, may warrant ka na, mag-volunteer ka na lang? Pwede din naman po. Pwedeng ganun? Yes po. Especially po yung mga cases na na-file na regular filing, ang sinasabi nating regular filing, syempre may supena na yan, sasagot siya, kumbaga kung in order to protect himself, minomonitor niya na yung status ng kaso niya.
So once na file na-issue ng warrant, bago pa i-serve, pwede na siya siguro mag-avail ng bail o makapagpiyansa na siya. Sumuko na lang. Opo, para hindi na talaga siya ma-detain, no? Or hindi na siya mapupusasan ng mga pulis, no? Pwede din, possible din yun, no? Unahan niya na, magpiyansa na siya. So, ganun po. Yung kanina, attorney, sinasabi nyo na sa judge manggagaling yung warrant of arrest, how about po itong mga naririnig ko na RTC? Ano po ang papel? Pwede rin po ba sila? Yung RTC po is Regional Trial Court po yan. Oo. So, yung judge assigned po dyan, yun po ang mag-i-issue. Or any other courts, no? Pwede, basta judge. Depende kung saan yung kaso Opo. napunta. Okay, so pwedeng galing sa RTC, pwedeng galing saan pa po ba? Sa Supreme Court? Agad-agad? Mostly po yung RTC po. RTC. Kasi dyan po talaga yung first stage ng mga kaso. May mga cases din na nagpo-fall under MTC, no? Yung mga Municipal? Opo, medyo mababang kaso. May mga warrants din naman po na ini-issue galing sa MTC. So, depende talaga kung saan final. Opo. So, kung under municipality, syempre, MTC ang maglalabas. Opo. Kung RTC, RTC. Yes po. Opo. Pero yung Supreme Court, tama ba, attorney? Yes. Naglalabas din ng warrant? Um, O TRO? Yung Supreme Court kasi usually function niya is nagre-review na lang ng mga appeal cases, yung mga gano'n. Usually hindi na siya mga first Parang stage ng final kaso. stage sa Opo. Supreme Court to say guilty ka ba or hindi. Opo, Ganon? kung mag-a-appeal ka, magre-review lang siya. So, parang hindi talaga trabaho ni Supreme Court ang mag-i-issue ng warrant. Pero may mga kaso na fina-file din naman na directly sa Supreme Court, pero I don't think na yung mga criminal case doon nagpo-fall. Example, yung mga current events natin, di ba, directly fina-file, pero yung mga special remedies yun, no, tulad ng pag-question ng validity of yung ICC warrant, just for example, di ba? Nag-file ng 4TRO, so pwedeng directly doon kasi may mga qualification, kumbaga immediate or yung issue na dapat i-address. So kaya kailangan doon agad para may finality agad yung sagot, kumbaga resulta, may final kaagad yung resulta. Pag si pulis ang nireklamo, saan nga po pwedeng mag-complain? Pwede sa NAPOLCOM. Yes po, kung administrative cases po ipa-file. And may mga other forum naman, no? Offices na pwede din i-file against sa police for administrative cases. Of course, kung criminal case din ipa-file sa police, doon din po sa city prosecutor or sa provincial prosecutor ba. Pero kung nag-file na siya sa NAPOLCOM or sa city, sino maglalabas ng warrant? For administrative cases For admin. hindi po nagwawaran po for administrative cases kasi Ay, oo. Kasi hindi naman po makukulong yung penalty doon usually mga madidismiss lang ba? reprimand, demotion, mga dismissal from service. So, sa criminal siya, pwedeng Opo. magka-warrant. Sa criminal cases po yung warrant of arrest. Na ipa-file sa city prosecutor, daw po ba yan? Yes po, sa prosecutor's office. Okay. At least po, alam niyo po kung saan kayo pupunta, no? Pag police po ang inyong nireklamo. Ito po, attorney, ano ang mga kinakailangan bago maglabas ng warrant of arrest ang isang hukom? Opo. Yung isang hukom po or yung judge, before niya i-issue yung warrant, kailangan may personal determination po ng probable cause. Personal meaning siya mismo po ang mag-assess or even mag-interview sa mga witnesses, complainant, no? Para malaman niya na dapat ba talaga or may krimen ba talaga nangyari and yung kung sino yung taong pinangalanan nila or the person who is to be named in the warrant of arrest is really the one who committed the crime or yung krimen. So dapat personal po na i-determine ni judge no, before niya i-issue yung warrant of arrest. Challenging yan pag konti lang yung judge natin. Tapos sa isang community, kung halimbawa, no, isang city, maraming magpa-file. Yes po, no? Kung maraming criminal cases, then mag-isa lang si judge. So, medyo burdensome din, no? Sa kanya. So, yung sa part po ng magpa-file, dapat din siya determinado
kung gusto niyang mag-file, siguraduhin niya na decided siya. Yes po. Mm-mm. Para kung makaabot man sa judge, si judge naman ang magja-judge na ngayon kung may probable cause ba na talagang mag-release ng warrant of arrest. Opo. Tama yun. Okay. So, yun po At ito po, maaari po bang arestuhin ang isang tao kahit wala siyang natatanggap na kopya ng warrant? Parang ito yung nangyari kay former. Former, sinong former po? Former PRRD. Pag sa ordinaryo. Pag sa criminal case po dito sa atin, no, basta may warrant, as long as valid and existing, hindi kailangan tanggapin ng person to be arrested or named on the warrant, no, ang warrant of arrest. Kasi kung syempre naman common sense lang, no, kung ipapadala natin sa kanya sa bahay, i-mail natin, matanggap niya yun, tendency is matatakot siya or mag-abscond na siya, magtatago na siya. So parang hindi magse-serve yung purpose ng warrant, no. Pwede siyang arestuhin agad kahit hindi niya natanggap or kahit hindi dala-dala ng pulis ang warrant of arrest, as long as kailangan ipakita sa kanya kung i-demand niya na ipakita sa kanya at the earliest possible time. So for example, kung nahuli siya o hindi dala yung warrant of arrest, pagdating sa presinto siguro, sa police station, so pwede nang ipakita sa kanya. So hindi siya pwedeng pumalag. Wala naman kayong warrant, hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Opo. Especially ngayon po, meron na tayong tinatawag na e-warrant, no? Electronic. So makikita na siya sa mga gadgets natin, no? Sa cellphone, tablets. So parang pwedeng ipakita na doon, no? Actually, no? Sa ngayon. Pero kung walang cellphone, baka sabihin ni police, keypad lang yung cellphone ko, hindi ko mapakita. Pero as long as alam niya na may existing, no, pending warrant of arrest, pwede niyang hulihin, and then pagdating dun sa police station, ipapakita lang yan. Paano pag walang naipakita pa rin? So doon Questionable. nagkakaroon na ng issue kung valid ba yung arrest or illegal, no. Pwede, so may mga series of circumstances na or possible remedies ang mangyayari. Parang yung scenario, attorney, na possible hindi nadala ang warrant. Like for example, itong si Commander, aware siya na may warrant of arrest si Pedro, nakita niya bigla sa kalsada. Ganun yung pwedeng scenario, inuhuli kita kasi may warrant ka, hindi ko nga lang bitbit. Pero alam ko ikaw yun, identified. Ganun po bang Yes pwedeng po, scenario? pwede, posible po yun na ganun mangyari, no. Especially yung mga may mga most wanted list naman tayo, no. So kung yung mga tao na nasa listahan na yun, no, kung makikita sila ng mga police or any law enforcement officers, actually pwede silang arestuhin, no, basta may pending warrant sila. So pero dapat ma-confirm nila na itong, kasi baka mamaya mistaken identity, yes po, magkamukha. ibang usapan na din po yun, no. Parang part ng defense niya, pwedeng maging liable later on si police, or kung in good faith naman niya sigurong ginawa yun, so ma-excuse naman siya, no? Pwede po ba yung warrant, attorney, magkaroon ng maraming kopya para yung mga police bit na lang nila? Kasi di ba ang alam ko, attorney, sa warrant of arrest, ultimo yung spelling ng pangalan ng arestuhin tama. Yes diba? po. Ang age, kung saan siya nakatira, di ba po? Yung usually is pangalan lang, Pangalan no? lang. Kasi kung yung address, may last known address, pero hindi naman masyado importante as long as yung pangalan talaga is dapat correct talaga. But one of the common problem din yan or issue sa warrant of arrest, no, is the spelling, yung mga mistaken identity. Minsan hinuhuli na lang ibang tao, especially may mga aliases, no, mga AKA nila. So ang nangyayari is pwedeng maging part ng defense niya or pwedeng questionin yung warrant of arrest or yung the manner of arrest mismo or yung pag-aresto sa kanya, no? Kung hindi siya yung tao na nasa warrant or nakapangalan doon.
Pero attorney, kung alimbawa wala at yung senaryo walang warrant of arrest pero identified na siya talaga yun, na recognize, na confirm siguro sa ID, may Miranda rights pa rin dapat na sasabihin. Yes po. Mhm. Every arrest po talaga is dapat i-inform talaga yung Karapatan. person to be arrested or person arrested ang mga karapatan niya, especially yung tinatawag nating Miranda rights. Doon lang ako, attorney, no. Bale po, para sa mas malinaw lang na natalakayan ngayon, kahit walang warrant, kung talagang positive kang na-identify, pwede ka palang hulihin. Kasi yung iba, wala kang warrant of arrest. By the term na sinasabi natin walang warrant, walang dalang warrant Walang po. dala. Opo. Pero may warrant na existing warrant. issue. Yes po, pwede. Okay, so yan po yung for sure naman ikaw din, bago naman siguro na filean, ay natawag ka na sa barangay, baka in-expect mo naman din siguro na kahit papano, hindi mo din pwedeng ma-deny na wala. Hindi mo in-expect. Pwede, posible po. Pero may Oo. mga possible cases din po na hindi dumaan sa barangay, agad-agad na final. Meron kasi, hindi kasi lahat ng kaso na dadaan dapat sa barangay. So, yung mga medyo mabigat na mga kaso, minsan directly na pina-file sa prosecutor's office. So, especially kung may natanggap kang supena from the city prosecutor or any prosecutor's office and then hindi mo pinansin, so tendency is kung yung kaso na yun ay na-file, baka magkakawaran o arrest ka talaga. Attorney, yung pulis na manghuhuli, dapat naka-uniform ba or not necessary? Not necessarily po, no? Especially kung yung mga most wanted talaga, di ba? Kasi syempre, to prevent yung burnout na, kumbaga papalapik pa lang yung mga pulis, tatakas na yun kung naka-uniform eh. So, yung importante lang po talaga is kung mag-arrest sila, i-identify nila yung self nila na pulis sila. Opo. Okay, papakita yung ID, Yes police po. po ako. Dito naman po tayo para mas mahimay-himay natin yung warrantless arrest. Mamaya po, pag-usapan din natin yung search warrant. Ano ang warrantless arrest at kailan po ito pinapayagan sa ilalim ng ating batas? Yung warrantless arrest po, by the word itself, no, walang warrant na pag-arrest. So, inaaresto yung isang tao na walang warrant under tatlong circumstances po commonly. First po is yung tinatawag natin or sinasabing in flagrante delicto po. Yung second po is yung hot pursuit arrest. And yung third, yung mga escapee arrest. Kumbaga yung mga tumakas na, tapos kailangan huliin ulit. Okay. So ano po ito, isa-isahin po natin, attorney, itong paano po basahin ito, attorney? In flagrante delicto. Tsaka yung hot pursuit. Opo. Isa-isahin po natin. Ano po ito, attorney? Yung in flagrante delicto po, or commonly known po is caught in the act po. Yung nahuli sa akto, sa pag-commit ng krimen. So, yung kumbaga the person arresting in his presence, the person to be arrested is either has committed the crime, is actually committing, or is about to commit a crime. So, kumbaga past, present, and future lang yun eh. Pero si police pa rin ang pwedeng mag-arrest. Yes po. Siya po talaga dapat kasi personal knowledge niya yun sa kanya. Kaya dito papasok yung dapat mag-report agad sa police para ma-aresto agad kung Yes past, po, present, baka mahabol pa ni police or Mahabol pa. pagdating diyan doon is ginagawa pa rin yung krimen. So, considered pa rin siya as caught in the act, no? Or in flagrante delicto po. May video po tayo kanina, actually pinasa ko po, hindi ko po alam kung napanood nyo. Pero ang senaryo ng video, attorney, parang nakagirian niya sa kalsada itong isang vehicle, parang parang part ng LGU. May may-ari ay yung basta LGU, no? Yung may-ari ng vehicle. So parang nakagirian niya yung pulis na nagmamaneho din. Tapos ang nangyari, inaresto ng pulis. Opo. Paano po yun? Napanood ko yung video niyo, yung Opo. pinorward niyo naman. Opo.
yung video na po yun or yung circumstances na po yun, parang classic example siya ng abuse of authority ng police, no? Kasi yung actually yung cause ng gulo nila is traffic violation or traffic accident ba siguro, no? Hindi naman siya crime. Okay. So kumbaga walang legal basis yung pag-aresto ng pulis. I don't know kung base lang sa video Oo, kasi o yung wala video namang pa- ibang yes. nangyari or na pinakita, no? Walang legal na reason yung pulis. So, So, it's kung- either kasi kung kumbaga isang party yung pulis sa naging vehicular accident, baka siguro para panakot niya or to intimidate niya, arrestuhin niya, or kumbaga maghanap siya ng leverage. So, abuse of authority po yun. So, pwede rin natin siguro i-define, attorney, ano ba yung mga krimen na mafo-fall under na pwede agad ma-warrantless arrest? Opo. Actually po, lahat po ng crime defined under sa revised penal code natin and sa mga special law. Of course, yung hindi kasama yung traffic violations yan. Opo. So, yun yung mga halimbawa, yung mga shoplifting, pambubugbog, Kasama po yan. Okay. So, how about itong hot pursuit arrest po, attorney? Ano naman po ito? Yes po. Yung hot pursuit naman po is a type of warrantless arrest where law enforcement officers may arrest a suspect after a crime has been committed or has just been committed. Hindi niya na witness, yung distinction niya is sa caught in the act, hindi niya nakita na ginawa. But because of some circumstances na nagkaroon siya ng personal knowledge that would make him believe that the person to be arrested was the one who committed the crime, no? Or other matters, no, other circumstances, kahit nakita niya after immediate really responding to the crime scene, may immediate investigation, nag-gain siya ng personal knowledge na itong tao na to ay yung ang May nag-commit ng crime. description, may alam Opo. saan napunta. Especially po kung example is eyewitness, immediately sinabi, sir, yung tao na to matagbo na yun. Yun yung gumawa. Or another example is upon review ng CCTV footage, no? Nakita niya, pwede niyang i-hot pursuit yun. Opo. Kasi naririnig natin yan dito halimbawa sa ating city, like no, yung previously may mga shooting incident tayo. Laging nire-report namin actually nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng ating mga kapulisan. So yun po yun, no, yung hinahabol na. Pero may ano po ba to, attorney, may hanggang anong oras mo lang pwedeng habulin? Yes po. Dapat po yung arrest po is dapat immediately, no? Oo. Wala siyang unreasonable delay. No? Okay. If you remember, no, talking about yung mga shooting incident natin, yung nangyari Sa dito sa parang Pilar. sa Pilar Street, no, Opo. malapit sa isang school diyan, Opo. no. Yung first accused na huli nila, kumbaga considered pa siya hot pursuit. Although yung second kiniklaim nila hot pursuit pa rin, yung nahuli sa Lamitan. Opo. But eventually na-release. Ni-release. Pero doesn't mean na wala na siyang liability, no? Opo. Na-release siya by mere technicality. Kasi from the time na nangyari yun, parang matagal na masyado. Friday kasi ata nangyari ang shooting, tapos na-arrest ata siya parang magwa 1 week na. Opo. Or more than 1 week. Parang may time interval na. Opo. In which dapat kumbaga under sa rules, no, sa rules of court natin or sa law, dapat yung mga police is final na nila yung case. Yun. Tapos mag-request na sila for the issuance of the warrant of arrest, no. Yun po sana talaga dapat. Oo, kaya walang nagawa kundi i-release. Opo. Kasi technicality, masisira tayo doon. So, hindi na po kasi siya under ng hot pursuit operation. Yun yung tinatanong ko po na may oras, may araw lang po hanggang kailan ng hot pursuit operation. Kasi yun parang nag 1 week na, hindi na siya considered. Yes po. Oo. Actually po kung sasabihin natin, no, just to drive the kumbaga ano ba to, ang idea or yung reason
ng hot pursuit or logic ng hot pursuit, hindi naman natin ma-measure talaga yung time. Yung actual time, no? As long as sunod-sunod or continuing yung paghabol, ganun po yung kumbaga logic niya doon, no? Okay. Walang time interval na binigay sa police para to Basta make the necessary filing of the case, no? Kahit 1 week pa yan sila naghabulan. Just, kumbaga, Okay. for exaggeration lang, no? Opo. Kahit 1 week sila naghabulan, basta walang tigil. Oo, kasi kung tumigil na, Opo. natulog na ang mga pulis. In which dapat po, yung oras na yun, ipa-file na nila dapat yung case. Kung Oo. parang ganun. Pero magfa-file po ng case kapag hawak mo na physically yung suspect. Hindi po Hindi. kailangan. Opo. Okay. Yun yung tinatawag nating regular filing po. Pag hawag natin yung accused, ipa-file natin yung case, yung mga inquest proceeding, inquest. Meron pa po tayong pangatlo, no, attorney? Opo, Ano meron po pa. yung pangatlo So, bago tayo yung- mag-break? Sige po. Yung pangatlo po is yung arrest of an escapee or yung mga tumakas. So, as long as valid yung first arrest nila or valid yung detention nila, so and then tumakas sila, pwede silang arestuhin agad kahit walang warrant na. Even though, kung example, inaresto siya na while by virtue of warrant, no? Hindi na kailangan ng bagong warrant kung tumakas siya. So, pwede na. Or kahit inaresto siya without a warrant, basta as long as it falls under yung mga lawful warrantless arrest, tumakas siya, pwede siyang hulihin agad, ulit. Or nakadetain na siya, or even convicted na siya, pwedeng hulihin. Kaya dapat hindi siya makatakas. Opo. Para hindi na siya ulihin. Especially po kung convicted na siya, the mere act of escaping is again committing another crime or offense, no? Oo. Evasion of service of sentence yun. So, Pag sinabing convicted na rin, attorney, nasa loob na kasi yan dapat ng nasa loob na talaga ng kulungan. Opo. Oo, so kung nakatakas yan, ibang storya din yun. Yes po. Oo, may admin ba or criminal sa side ng mga naka-duty that time, no? Kung may upon investigation, kung may lapses on their part, baka magkakaroon sila po ng administrative cases. Tapos yung tumakas, madadagdagan ng ibang kaso Yes yung po. taong ito. Opo. Ayan. Sige po, oras po natin, 2:04 ng hapon. Magbe-break lang po tayo sandali, pero wag po kayong bibitawan. Napaka-interesting po ng ating topic. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin ang search warrant at kung ano ang karapatan mo naman. Kung halimbawa ikaw ay nabigyan ng warrant of arrest or inaresto ka, ano ang mga karapatan mo? So ipagpapatuloy po natin yan pagkatapos lamang ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Consensya. Kasama pa rin po natin ang Napolcom Regional Office 9 dito lamang sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper, nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking.
Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At muling nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama niyo pa rin po ang Napolcom Regional Office 9. At ako po ang inyong lingkod, Sanami Tulabing. At sa hapong ito, kasama pa rin natin live dito sa ating studio si Attorney RBA Arquiza, ang Attorney 5 ng Napolcom. Attorney, once again, good afternoon po. Hello, good afternoon po. Pati sa mga viewers and listeners po natin, good afternoon. Ayan, at pinag-uusapan nga po namin dito kanina ang tungkol sa arrest, warrant of arrest no. And ngayon pagpapatuloy po natin ang ating topic at pag-uusapan natin ang tungkol naman sa search warrant. Ayan, ito attorney, ang search warrant ba pareho po ba sa warrant of arrest? Pwedeng hindi mo bit-bit, pwedeng bit-bit. Yes po. Diyan po nagkakaiba na po sila, no. Although may similarities kasi parang warrant, by the name warrant, similar. So similar sila in a sense na the same, it is a written order, no? Issued by the judge. Judge pa rin. Judge no? pa rin. So yung search warrant po is a written order issued by the judge. Nag-authorize sa law enforcement officer, no, to search a specific place, no, example yung mga bahay, house, even yung mga heavy vehicle siguro, no, kung naka-steady lang siya. Yung mga other premises, no, mga warehouse, no, pwede.
and to seize specific item or ano ba, mga gamit, no, that is being believed to be connected to a crime, no, or an offense. So, yun po yung search Yung warrant. search warrant. So, ibig sabihin po, sa search warrant, hindi tao ang hinahanap Yes natin po. sa loob ng bahay. Yes po. Bale, yung bahay ang isa-search, no, naghahanap ng specific object or item. Kung halimbawa po, ang nasa loob ng search warrant ay hanapin mo yung illegal drugs. Yes po. So, illegal drugs lang ang pwede nilang hanapin. Yun po talaga ang main focus nila, hanapin nila, no. But in the conduct, no, habang nagse-search, kung may mga exception naman din, no. Kung example, may makita silang ibang Like illegal firearms. Yes po. So, pwede din nila yung kunin yun. Paano pag hindi illegal? Legal siya. Pwede, may Kung may mga documents naman, Opo, so hindi pwedeng hindi galawin. po yung violation, so hindi pwedeng kunin. Okay, so yun po yung sa search warrant. Pero attorney, ang search warrant, maaari bang magsagawa ng paghahalughog sa bahay o ari-arian ng isang tao na walang dala nito? Hindi po talaga pwede po. Kailangan po talaga dala-dala yung search warrant. So walang pinapayagan na kahit anong Yes, circumstances? meron naman po, pero hindi po na search agad. May mga exception din naman, yung warrantless search na tinatawag natin. Pero may mga circumstances muna na dapat, kumbaga requirements bago nyo magawa yun. For example, after lawful arrest, pwedeng mag-search, no? Permitted siya, pero limited lang. Kung valid yung arrest, pwedeng i-search yung person for siguro any deadly weapons or yung mga contrabands evidence, and within the area sa vicinity niya, no, pwedeng i-search din to avoid siguro to prevent yung destruction of evidence, no. Halimbawa po, attorney, may crime incident sa loob mismo ng bahay. Nandun na nakarating ang mga pulis. Nandun na yung victim, nakatihaya na. Pwedeng that time maghanap ng pwedeng like evidence or proof anong ginamit dito para halimbawa lang po na-expire ang victim. Yes po. Pero sa case na yun, yung bahay is ng victim. Pwede, Opo. kung ganun, So, kung ganun. Pwede siguro within sa area lang kung nasaan yung victim, no? Just siguro yung mga fingerprints yung isa-search nila. Pero as to contrabands, baka maghanap na sila sa kwarto, mga drawer, hindi na po pwede yun. Pwede yun. Opo. Ibang usapan po kung may warrant of arrest yung isang tao and then nahuli siya sa bahay niya, pwedeng mag-conduct po ng search immediately after the arrest, no? Within yung close proximity saan siya or saan pwedeng possible na tinago yung mga ebidensya, no, or yung mga contrabands na. Okay. Opo. Halimbawa po, attorney, walang krimen na, may search warrant lang talaga. Yes po. Paano, halimbawa, ako yung may-ari, tapos ang bahay ko, sa bahay ko gagawin ang search warrant. Yes po. Ano yung mga karapatan ko po? Pag sa search warrant po, pwedeng tingnan nyo talaga yung Samahan ko sila. warrant, no? Tingnan nyo yung search warrant, i-confirm nyo muna kung tama ba talaga yung address, bahay nyo ba talaga yan. And then, pwedeng samahan nyo, no? Talagang dapat samahan nyo sa pag-search. And not just, hindi nga yun sapat dapat meron talagang witness din, no? It's either barangay officials, no? Pero automatic ba yan, attorney? Pag magsa-search, halimbawa, ang mag-i-implement ay ang kapulisan. Yes po. Automatic ba dapat invited ang barangay officials para may witness, supposedly media? po, supposed to be po, dapat meron po talagang taga-barangay or any two individual na pwedeng mag-witness. Halimbawa po, wala yung may-ari ng bahay. Pwede And- bang i-serve ang search warrant? Pwede naman po, pero dapat meron din po talagang tao na taga doon sa bahay. Paano pag sabihin ng taga, wala pong may-ari dito, hindi po kayo pwedeng maghalughog dito, pwede po bang ganun?
Generally po, pwede yun, no? Kasi yun nga, mahirap kung i-allow lang isa-search na wala namang person na occupying or occupant ng bahay or the owner himself or herself, no? Supposedly, kung by the book, hindi po talaga pwede yun. So, it's either hintayin nila or babalik sila. Kasi kahit nakuha nila yung item na nandoon nakapaloob sa search warrant, kung pinasok nila yon nang walang permit po, no, halimbawa ng may-ari, pwedeng pagdating sa judge, ma-dismiss ito kasi technicality, ganyan po. Posible po, pero may mga instances din naman po na napupush through yung search as long as, yun nga, may mga witnesses, no? Nandun yung barangay officials, na may mga ibang tao, Tsaka, pwede pong i-pursue yung, or ituloy yung search. tsaka naalala ko, kaya mahalaga may body-worn camera na po. Yes no? po. Yung Isang kwan din yan, no? Isang, kumaga, requirement. requirements or means para na mapagtibay yung maging effective yung implementation ng mga warrants natin. Ayan, yun po yung tungkol sa search warrant. At ito naman po tungkol naman sa mga karapatan ng mga arestadong tao. Alam na po natin kanina, no, nabanggit na yung tungkol sa Miranda rights. Dapat na masabihan po kayo ng inyong karapatan. Pag sinabing Miranda rights, attorney, ano po ba ang sinasabi nito usually? Minsan di nakikita natin sa video, di pa masyadong memorize nung nagsasabi Yes po. na Miranda rights. Kaya kailangan minsan Nagtutula dala-dala nila, minsan. may kodigo talaga dapat. Kasi importante siya. Yung Miranda rights po talaga is a constitutional rights siya ng accused, no, or person under custodial investigation. So, yung Miranda rights is usually the right to remain silent. Usually yung mga sinasabi ng mga pulis, no, you have the right to remain silent. Anything you say Will be used against can you. be used against you. You have the right to an attorney. Or kung Preferably of your own choice, no? If you cannot afford one will be provided to you by the government. Ganun. So, and included dyan is the right to be informed of that right. Yun talaga yung unang right eh. The right to be informed of the Miranda rights. So, tapos yung the Miranda rights will follow. No? The right to remain silent. So, bale po, attorney, pag-aarestuhin ng tao, unang ipapakita ang warrant of arrest and then Miranda rights, tapos po, Ipoposas. Posas. Pwede naman simultaneous, no? Yung pag-recite ng Miranda rights niya. So, usually, the right to be informed of the reason of the of being arrested, no? For the arrest. Kasama din yun. So, other than that, yung mga ibang karapatan niya is, of course, right against torture. Bawal din yun. Right to due process. And right to communicate with family, relatives. Included din yun sa mga rights niya. Okay, so yun yung mga karapatan. Ito po, ano naman ang dapat gawin ng isang tao kung sa tingin niya po ay illegal ang kanyang o ang pagkakaaresto sa kanya? Kung sa tingin niya illegal yung pag-aresto sa kanya, so may mga remedies, legal remedies tayo dyan, no? Firstly, pwede niyang questionin yung pag-aresto sa kanya in court or dun sa kaso niya. And then, kung may violation on the part ng mga law enforcement officer, pwede din siya magsampa ng reklamo against sa mga law enforcement officer na nag-aresto sa kanya. Pero magagawa niya po yan pag nakaalis na po siya, no? Or pwede Well, yung kung attorney mag-isa siya, kung mag-aalis na siya or yung abogado niya or any member ng family niya or relatives, pwede. Pwede silang pumunta sa, usually talaga dapat may abogado sila. But the problem is kung hindi sila makakuha ng private abogado, may mga pwede naman din silang lapitan, no? Nandiyan yung public attorney sa office natin. May mga ibang agencies din naman na pwedeng lapitan. Tulad na sa NAPOLCOM, pwede din silang pumunta. No? So, attorney, naalala ko lang po, bale po, kung hindi bitbit ang warrant pero identified, confirm, pwedeng bitbitin sa presinto,
Pero pagdating doon, kung wala pa rin maipakitang warrant, sa hindi natin alam na dahilan, dapat siyang i-release. Ganun po ba yun? Opo, kung wala po talagang warrant. But kung hindi siya i-release, doon po pwedeng questionin na yung pag-aresto and baka pwedeng mag-file ng administrative case sa mga pulis. Wala naman sigurong nangyayari na nawala nila ang warrant, no? Hindi talaga siya mawawala. Pwedeng mawala yung copy nila. Yung copy, oo. But as to the existence of the warrant, may mga paraan naman, no? Yes. Mag-request sila sa court na nag-issue or as I mentioned earlier, no, may i-warrant na tayo. Opo. So, pwede doon online na lang. So, parang imposible na mawala yung copy ng warrant nila. Kaya mahalaga rin yung mga pulis, laging handa at pina-follow yung mga procedure para hindi masayang yung pag-aresto nila kasi 'di ba kung makakawala na naman yung suspect or yung accused person. Yes po, kailangan siguraduhin talaga nila, no? Kasi sayang yung effort. Ayan po, so yan po yung na-discuss natin ngayon. Ang dami nating natutunan. Pero hopefully, hindi kayo, yung mga tagapakinig natin, hindi kayo isa sa mga wanted. Sana naman po, no? Pero kung halimbawa man, alam mo yung karapatan mo na. So kahit ikaw ay suspect or accused person na, lagi pa rin po kayong may karapatan na mabigyan ng attorney, ipagtanggol ang inyong sarili. Sabi nga po ng isang professor na nakausap ko, mas maraming karapatan yung mga inaaresto compared doon sa biktima. Parang totoo po ba yung attorney? Kasi lahat ng protection para maging tama lang yung judgment sa kanya sa huli. Hindi naman siguro. Hindi pantay siguro, lang. pantay lang. Siguro, depende kung, usually siguro, kung sa mga biktima is yung mga namatay na. Kumbaga limited na lang, wala nang ibang magagawa, nandun na. Pero as to, sa iba, kung buhay pa naman, pareho lang naman yung rights, no? Pwede silang, karapatan ng biktima na maging complaint, na mag-file ng complaint, no? Karapatan din ng akusado na magharapan sila sa korte, sa mga so ganung pareho bagay. lang ang kanilang karapatan. Ayan po, oras natin to 24 ng hapon at sa ating pagtatapos, ano po attorney ang inyong message sa ating mga tagapakinig? Ano po ang dapat nilang tandaan lalo na kapag sila ay wag naman sana pero kapag kayo ay inaresto, ano ang dapat ninyong gawin? Ano po ang message niyo, attorney? Kung if ever man, no, sana hindi na magsiserve sa inyo ng warrant, siguro dapat importante stay calm, no, and verify yung mga allegation. Kung may warrant ba, i-check talaga kung valid ba, pangalan ba talaga niya, tama ba, and then or tanungin din niya anong rason ng pag-aresto kung walang warrant, no? Know the right to remain silent, of course, na-mention natin, no? Dapat huwag kang masyado magsalita. Baka sa pagsalita mo, even unintentionally, pwedeng gamitin laban sa'yo, no? And then, immediately, mag-request ka ng, siyempre kung may abogado ka, patawag mo na abogado mo. Or kung wala, maghanap na. And kung hindi kayang mag-hire ng services ng private lawyer, well, pwedeng pumunta sa public attorney's office. And then, wag pumirma kahit ano na hindi mo naiintindihan. No? Siyempre, minsan kasi may mga experiences din ako na yung mga akusado nagsasabi, basta lang pinirmahan ko yung, ano yung pinirmahan mo? Yung mga, di ba pag inquest may waiver yan eh. Ano yung purpose ng waiver? Hindi nila alam. Para saan yun? Basta sinabi lang para hindi ako muna matransfer sa city jail. Kaya pinirmahan ko. So, yun, mga ganung bagay. Especially yung mga confession, no? Baka confession na pinapirma, extra judicial confession, pag-amin. So, anyway, yung mga bagay na yun, hindi naman po agad-agad or may mga qualification requirements din, yung mga extrajudicial confession. Kailangan pinirmahan niya in the presence of his lawyer. Mga ganun, bagay. So, wag basta-basta pumirma, no? Ng kahit anong dokumento na hindi mo naiintindihan. And of course, be aware of your right to humane treatment. So, hindi ibig sabihin
arestado ka, nasa kulungan ka, wala ka ng karapatan bilang tao. So, meron pa rin. So, dapat tratuhin ka pa rin bilang tao. No? May mga karapatan pa rin. And then, pwede siguro as to inform your family, no? Na especially kung inaresto ka, mag-isa ka lang. No? So, mag-communicate ka sa family mo para at least makatulungan ka nila. And then, observe yung mga, and remember mga details ng pag-arrest, especially kung sa tingin mo illegal yung pag-arrest. Para later on, kung magrereklamo ka or pwedeng maging part ng defense mo sa kaso, may mga detalye ka. Alam mo kung ano yung araw, oras, the manner, paano ka inaresto. So, yun po, importante po yun. Yung mga gamit niya, attorney, halimbawa, dyan siya sa city proper na huli, yung cellphone, wallet niya, paano yun? Supposed to be po, may kanya, inventory po. So, delikado po yan. No? Minsan, hindi na-declare sa inventory. So, pag dyan po pumapasok yung mga cases na pinafile against sa police na ninakawan sila. So, dapat ma-inventory yun. I-demand niya na inventory once nasa station niya. So, at least para ma-account lahat. Lastly po, attorney, na-mention niyo po kasi huwag basta pumirma. Pag na-arresto po ba siya, meron po ba din talaga siyang ine-expect na dapat pirmahan? At least may knowledge lang po. Ito yung dapat mo din talagang pirmahan. Wala po. Except po yung sa prosecutor na po, no? Yung kung magwa-waiver siya ng Article 125 para in case naman yun sa warrantless arrest. No? Okay. Ayan, oras natin 2:28 ng hapon. Ako, attorney, maraming salamat po sa oras at panahon po na binigay nyo dito sa ating programang Ahensya de Consensya. Sumuli po, nakasama po natin si attorney RBA Arquiza, attorney 5 ng Napolcom Regional Office 9. Thank you po, attorney. Thank you din po for having us. Yes. Sa susunod po ulit, 3rd Wednesday of the month. Yes po. Pag hindi busy si ARD, baka kayo po ulit. Sana naman po makasama ko na po siya dito. Sige po. Ayan. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Doctors Online at magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at sa ngalan po ng ating Regional Director na si Attorney Alexis De Lima, kasama po natin ngayon si Attorney RB Arquiza, at ito po ang Ahensya de Consensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.